Napansin mo ba, noon maraming tattoo artist sa Pilipinas ang wala namang gloves at wala pang masyadong sterilization. Pero bakit ngayon sobrang higpit na sa hygiene at procedures? Ang sabi pa nga ng iba, noon naman wala naman nagkakasakit eh. Nung hindi pa masyadong nagte-trending ang tattoo dito sa Pilipinas, yung iba nga gumagamit pa ng tinta ng ballpen, yung iba nagdi-DIY lang din ng mga sarili nilang machine, kumukuha ng kung ano-anong takip ng bote para yun yung paglagyan ng ink. Tapos yung karayom na ginagamit karayom pang panahe, di ba? Tapos yung mismong paglalagyan nun yung lalagyan ng ballpen. So customized talaga. Pero bakit noon hindi naman daw delikado magpatato? Samantala ngayon sobrang higpit na. Noong unang panahon, lalo na bago naging mainstream ang tattoo industry sa Pilipinas, limitado ang kaalaman ng marami tungkol sa bloodborne diseases at infection control. Maraming tattoo artist noon ang natuto lang sa pamamagitan ng obserbasyon at karanasan. Wala pang masyadong seminars, training o access sa professional tattoo equipment. Ang mahalaga noon ay marunong kang magtato at maganda ang gawa mo. Hindi rin ibig sabihin na dahil walang gloves noon ay wala nang naging problema. Maraming kaso ng infection, delayed healing at minsan ay pagkakahawa ng sakit na hindi na naiuulat o hindi agad naiuugnay sa tattoo procedure. Habang lumilipas ang panahon, mas dumarami ang pag-aaral tungkol sa mga sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng dugo tulad ng hepatitis B, hepatitis C at iba pang infections. Dito nagsimulang magkaroon ng mas mahigpit na standard sa tattoo industry. Pero kung iisipin natin, kung wala namang gloves noon, bakit parang wala naman tayong naririnig na maraming nagkakasakit? Ang totoo, maraming dahilan kung bakit kakaunti lang ang naitalang kaso noon. Una, hindi pa ganoon kaayos ang health surveillance at record keeping sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kapag ka nagkakaroon ng isang tao ng impeksyon o sakit pagkaraan ng ilang linggo, buwan o taon matapos ang pagpapatato, madalas hindi ito naiuugnay sa tattoo procedure. Halimbawa, ang mga sakit tulad ng hepatitis B at hepatitis C ay maaaring walang sintomas sa loob ng maraming taon. Kapag nalaman ng isang tao na may sakit siya, napakahirap ng matukoy kung saan talaga ito nakuha. Maaaring mula sa tattoo, medical procedure, pakikipagpalitan ng personal na gamit o iba pang exposure sa dugo. Pangalawa, marami ring tao noon ang hindi agad nagpapatingin sa doktor kapag nagkakaroon ng impeksyon. Ang simpleng pamamaga, nana o matagal na paggaling ng tattoo ay kadalasang itinuturing lang na normal o hinahayaan na lang gumaling ng kusa. Pangatlo, mas maliit noon ang tattoo community kumpara ngayon. Mas kaunti ang nagpapatato at mas limitado ang dokumentasyon ng mga komplikasyon. Sa kasalukuyan, dahil sa social media at mas mahusay na medical reporting, mas mabilis nang napapansin at naibabahagi ang mga problema na may kaugnay sa tattooing. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng tattoo artist noon ay delikado o marumi. Marami sa kanila ang ginagawa ang lahat ng makakaya nilang paraan para mapanatiling malinis ang kanilang kagamitan base sa kaalaman at resources na available noong panahon nila. Ngunit habang lumalawak ang kaalaman natin tungkol sa bakterya, viruses at infection control, mas naiintindihan natin ngayon kung bakit mahalaga ang gloves, sterilization, disposable needles at tamang hygiene protocols. Sa madaling salita, hindi dahil kakaunti ang naiulat na kaso noon ay nangangahulugang walang panganib. Madalas kulang lang ang dokumentasyon, diagnosis at kaalaman para matukoy ang tunay na sanhi ng mga sakit at impeksyon. Bakit kailangan ng gloves? Una, para maiwasan ang cross-contamination. Pangalawa, proteksyon para sa client at artist. Pangatlo, maiwasan ang pagpasok ng bakterya sa bukas na sugat. Bakit mahalaga naman ang sterilization? Ang tattoo ay controlled wound. Kapag marumi ang kagamitan, maaari magkaroon ng bacteria infection. Mas mabilis at mas maayos ang healing kapag malinis ang procedure. Sa panahon ngayon, marami na rin namang sumusunod sa proper procedure. Magamit ng single-use needle, tamang pag-disinfect ng kagamitan at working area, tamang pagtatapon ng sharps at contaminated materials, at nagbibigay ng tamang aftercare instructions. Ang hygiene standards ngayon ay hindi ginawa dahil sa takot, kundi dahil sa mga natutunan ng tattoo industry at medical community sa loob ng maraming dekada para mas maging ligtas ang bawat tattoo procedure.